I'm telling you, Sandy, puro antigo na ang lahat ng damit ko sa aparador. Himutok ni Laurel habang hinahawi ang nakahanger ng mga damit sa built-in closet niya. Ipit sa pagitan ng tenga at balikat ang wireless telephone. What about the black strapless dress you bought a month ago? Yung ginamit mo sa induction ball ng student council? Iyan mismo ang hawak ko ngayon. Inalis niya sa pagkakasabit ang nakahanger na damit at hinagod ang tingin sabay ngiwi. Mahahalata ang kupas nito kahit gabi, and there's no way na mapapasuot mo sa akin ang kinupasang damit na ito. She cried vehemently. Pagtatawanan akong tiyak ng mga kakilala natin. Ano na lang ang sasabihin nila? Na ako ang nagsusuot ng kinupasang damit? Mahabang litanya niya. Calm down, Laurel. Natatawang wika ni Sandy sa kabilang linya. I'm glad wala ako sa harapan mo ngayon, kundi baka nasa bunutan na kita. What shall I do, Sandy? She said frantically. I only have 4 hours until girlies party tonight, and there's nothing to wear. Dibu party ng kaibigan nila. Walang kotilyon subalit formal ang attire. Nothing to wear, bulalas ni Sandy sabay ikot ng mga mata. Ano ba naman kasi ang gusto mong isuot? Yung tipong ikahuhulog ng panga ni Ricky? Amused na wika ni Sandy. Agad na napangiti si Laurel sa pagkarinig ng pangalan ng greatest crush niya. Si Ricky ay nasa 2nd taon sa kolehiyo at dahil gwapo at miyembro ng basketball team ay popular sa campus. At mapalad siya dahil kahit nasa high school siya ay siya ang nakursunadahan nito. Bagaman hindi naman ito diretsahang nanliligaw ay gumagawa ito ng paraan upang puntahan siya sa high school building at yakagin siyang mag-snack o di kaya imbitahang manood ng practice nito. Dapat, dahil kapag inungkat niya ang score naming dalawa ngayong gabi, hindi ako magdadalawang isip na sagutin siya. She imagined herself in a very sexy dress at kasayaw si Ricky. Lalong maiinggit sa kanya ang ibang girls. O bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin? Akala ko ba'y magpapakipot ka muna kapag niligawan ka? Bakit pa ba ako magpapakipot? Type ko naman siya. At balita ko may crush sa kanya si Vina. Iyon bang muse nila sa basketball team and she's working pretty hard to get Ricky's attention. Saan mo naman nabalitaan yan? Tanong ni Sandy, subalit hindi hinintay sumagot ang kaibigan at agad na sinusugan ang sinabi. Anyway, kung totoo man iyon, huwag kang mag-alala. Mas maganda ka roon. I hope you're right dahil maganda rin si Vina at balaptos ang katawan. Katangi ang wala sa akin. Naiinggit nga ako sa boobs nun eh. Alin? Tumaas ang pitch ng tinig ni Sandy. Iyong tila arami ng dibdib? Naku, hindi na ha. Ayoko yatang sabihin sa akin ng boyfriend ko na may boobs na siyang pinanggigigilan ay may unan pa. Napahalakhak ng tawa si Laurel. Unlike her, papalit-palit ng boyfriend si Sandy. Ni hindi sumasama ang loob nito sa sandaling nakikipag-break ito sa boyfriend. While she intend to fall in love, at sa kasalukuyan ay si Ricky ang matinding crush ng buhay niya. Basta, kailangan bago humapon ay makahanap ako ng damit. Susubukan kong halughugin ang wardrobe ni Ate Elaine. Ang tinutukoy niya ay asawa ng kanyang Kuya Ben. Inihagis niya sa kama ang kupas na damit, ready for disposal. Kahit ano ang isuot mo'y maganda ka pa rin, Laurel. Hindi ka mahihirapang magpapansin kay Ricky. Well, it was true. Laurel never had a problem getting attention from boys. Bukod sa pagiging outgoing at pagiging friendly ay maganda siya. Hindi lang basta maganda. She was even endowed with all the attributes of a beauty queen. At 17, she was 5 feet 4 inches tall, with a long dark brown hair and chinky eyes. Nasabi ng mama niya ay namana niya sa great-great-grandmother niya, who was Chinese. Hindi siya maputi, subalit hindi rin naman maitim. Isa sa best asset niya ay ang flawless skin, na natitiyak niyang namana rin niya sa kanyang great-great-grandmother. At kung makita mo siyang naka-halter blouse, magtatagal kang tititig sa balat niya na kahit yata isang maliit na butlig ay nahihiyang tumubo. Kaya naman nag-i-enjoy siyang magsuot ng party dresses na nakahantad ang likod at mga balikat niya. She knew her assets and used it to her advantage. Minsan na siyang naging model ng isang face powder commercial na pang teenager. That was more than a year ago, nang bago pa lamang siyang dating sa lipa.
A talent scout spotted her at the Fiesta Mall at may nag-alok pa sa kanyang talent scout para mag-artista. Subalit hindi iyon ang pangarap niya sa buhay. Well, malibang Columbia Pictures ang mag-alok sa kanya at itatambal siya kay Matt Damon or Chris O'Donnell, which she told her friends in hilarious giggles. All for you know, Laurel, hinihintay lang ni Ricky na ikaw ang manligaw sa kanya. Ani ni Sandy sabay hagikik. Well, why not? Lumabi siya. Pabagsak na naupo sa kama. Uso naman ngayon iyan. Kung iyan ba ang paraan para maging mag-on kami, wait lang siya. Well, I hope not, kontra ni Sandy. Kahit papalit-palit ako ng boyfriend, Chika, tinitiyak ko sa iyong sila ang naliligaw sa akin and not the other way around. Don't be so desperate to get his attention. Baka magmukha kang cheap at hindi mo kailangan gawin iyon. You're too pretty and too popular for that. She sighed. May katwiran ang kaibigan niya. Anyway, hindi rin naman niya natitiyak kung kaya nga niyang gawin iyon. Ibinaling na muli ni Laurel ang pansin sa damit na nasa kama. Naaasar na ako sa mga damit ko ha? Hindi ba't last week kagagaling mo lang sa mall? Tanong ni Sandy. Eto na nga yung strapless kong nakupasan. And mind you, sabi ni Kuya iyon na ang huli kong shopping until the end of school year. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit naghihisterya si Laurel. 2 buwan pa bago matapos ang klase. Paano ba naman si Nympha? Inilagay sa bote ang Downy iyong Clorox at naibuhos ko sa tubig. Kaya ayaw namuti ang dating itim. Ang tinutukoy niya ay ang katulong nila. And it took her a mountain of self-control para huwag magalit dito dahil kahit paano'y mabait naman si Nympha at kahit hindi niya utusan ay nililinis ang silid niya. Isang tawa ang pinakawalan ni Sandy. Bakit galit ba sa iyo ang maid nyo? Kantsaw nito. Of course not. Nabutas daw kasi iyong boteng lalagyan ng Clorox kaya isinali niya sa bakanting bottle ng Downy. Paghihimutok na wika niya sa kaibigan at masama ang loob na tinitigan ang black dress na nakalatag sa kama. Minsan lang niyang nagamit iyon at hindi biro ang halaga niyon. Well, bakit hindi ka manghingi ng pamalit sa kuya mo? Suhestyon ni Sandy. I never thought about it then. Ngayon lang nga sa party ni Girlie at kung kailan wala silang mag-asawa. Aniya. Kasalukuyang nasa Trinidad ang kuya niya at ang asawa nito. 1 linggo ang mga ito roon upang dalawin ang mama niya. Hindi ba't extension ka ng card ng kuya mo? Gamitin mo at pag nagtanong ka, di sabihin mong emergency. Natigilan si Laurel. Now there was a thought. Hindi naman siguro ikagagalit ng kuya niya kung gagastos siya ng more or less 1,000 na pang shopping. Well, nagkapag-asang napangiti si Laurel. Mula kanina iyan ang pinakamagandang nasabi mo. O di sasamahan mo ako sa mall. Hindi pwede mahinang tugon ni Sandy. Naiwan dito yung mga pamangkin ko. Kailangan kong bantayan. Lumuwas si ate. Mamaya pa kukunin ang mga ito bago mag-alas 5. Paliwanag nito. Napabuntong hininga si Laurel. Sige, okay lang. Aniya. Sa isip-isip ay gustong maawa sa kaibigan. She knew from personal experience na hindi madaling alagaan ang 2 pamangkin. Ang kapatid ni Sandy ay propesora sa kolehiyong pinapasukan nila at nasa abroad naman ang asawa. Well, good luck, Laurel said sympathetically. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kaibigan. Sa party na lang tayo magkita mamaya. Okay, bye. Ibinalik niya ang phone sa lagayan niyon at naupo sa gilid ng kama. Sinulya pa ng wristwatch, kailangan na niyang umalis kung magsa-shopping siya nang isusuot sa party mamayang gabi. Mabilis siyang tumayo at dumiretso sa malaking salamin ng tukador. Nag-apply siya ng lip gloss at sinuklay ang buhok. Matapos ang ilang stroke ay dinampot ang shoulder bag at lumabas na siya ng silid. Nympha, tawag niya sa maid na nagpupunas ng alikabok. May iuutos ka, Laurel? Inihinto nito ang pagpupunas sa mga jalousies ng bintana. Aalis ako sandali. Sasaglit ako sa Fiesta Mall. Isara mo ang pinto at huwag kang magpapapasok ng kahit sino ha. Tuloy-tuloy siya sa pintuan habang nagsasalita. Agad na nahinto si Laurel nang isasara na sana niya ang pinto sa unahan ng bahay. Humarap kay Nympha na sumunod sa kanya at tinitigan ito.
Kung magko-commute ako, menos o malalate ako sa party. Wika niya rito bagaman mas na sarili ang kinakausap habang nilalaro sa kamay ang strap ng shoulder bag. Wala ka namang pagpipilian saan ka pupunta? Tanong ng katulong. Subalit hindi naririnig ni Laurel ang katulong dahil wala rito ang tinatakbo ng isip niya. Dinukot sa loob ng bag ang wallet at tiniyak kung naroon ang kanyang license permit. Actually, kaya lang naman siya nagkaroon ng student permit ay dahil paminsan-minsan niyang nagagamit ang Tamaraw FX nila kapag nagpupunta sa grocery. Iyon ay dahil nangungulit pa siya at nagpipilit niya ang Kuya Ben niya. At dala ng mag-asawa ang FX van nila. Mabilis na natuon ang mga mata niya sa top-down Wrangler Jeep ng kuya niya na nasa garahe. Sandaling natigilan si Laurel. Mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng kapatid na hindi niya gagamitin ang Wrangler Jeep habang wala ang mga ito. Alam niya ang dahilan kung bakit ayaw ipagamit ng kuya niya ang Jeep sa kanya. O sa maikling salita ay kung bakit ayaw siyang mag-drive ng kapatid. Wala pa raw siyang 18 at walang tiwala ang kuya niyang magmaneho siya. Minsan lang niyang nasagasaan ang van ay hindi na naalis sa isipan ng kapatid iyon. Bukod sa ang Wrangler Jeep na 2 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang ma-assemble ay paborito ng kuya niya. Katulong mismo ang kuya niya ng kaibigan nito sa pag-assemble sa Jeep. Some major parts were really original, kahit na nga ba sa surplus at ang kuya niya mismo ang matyagang naghanap sa Banawe, Blumentritt at Malanday ng mga parts. Tuwang-tuwa ito nang mayari ang Wrangler Jeep. Mas mukhang original kaysa assemble, and the Jeep was his prized possession. Pagkatapos ng ilang sandaling pagdidili-dili ay mabilis na bumalik sa kusina ang dalagita. Kasunod pa rin si Nympha na nakakunot ang noo. Sa gilid ng pantry ay naroon ang sabitan ng mga susi at isa na roon ang susi ng Jeep. Naku Laurel! Nagkibit balikat siya. Hindi naman malalaman ng kuya niya na gagamitin niya ang sasakyan at ang hindi nito alam ay hindi makakasakit dito. Nag-about face siya at hinarap si Nympha. Pag nagsumbong ka Nympha, banta niya rito. Lagot ka sa akin. Bukod pa sa paiaawas ko sa sweldo mo yung damit kong kinupasan mo. Pero subalit nakalabas na ng bahay si Laurel. She was tapping her fingers on the black steering wheel habang naghihintay na umusad ang mga sasakyan sa unahan niya. Medyo traffic, but she couldn't have been any happier. Nabili niya iyong damit na matagal na niyang gustong bilhin. At kahit natagalan siya sa pagpila sa counter, hindi iyon nakapagpaalis ng kasiyahan niya. She would look great at the party tonight. It was a moving traffic though, but she was starting to worry. 20 minutos na halos nakalipas subalit hindi naman siya ganaanong nakakalayo. Mahuhuli siya sa party kung hindi siya makakalabas doon agad. Sinulya pa niya ang wristwatch, 5:00 na. Mayroon na lang siyang 2 oras, half an hour sa paliligo and another hour to fix herself at medyo hora patungo sa bahay ni na Girlie. Nasa unang taon sa kolehiyo pero kaibigan nila ni Sandy at siyang nagpakilala sa kanya kay Ricky. At kung hindi siya gagawa ng paraan upang makatakas sa traffic na ito, hindi niya kayang isipin kung ano ang itsura niya sa party kapag nabawasan pa ang oras niya. Hindi niya pinaandar ang jeep kahit na umusad ng bahagya ang nasa unahan. Gusto niyang magkaroon ng malaking distansya sa binabalak. Tumingin si Laurel sa rear mirror. May kotse sa likuran ng sasakyan niya. And to her delight, lalaki ang driver. Inilabas ni Laurel ang kamay upang senyasan ng sasakyang nasa likuran na mag-U-turn siya. Halos buong katawan niya ang inilabas sa jeep nang lingunin ang sasakyan sa likod. Flipped her long hair and smiled. Alam niya no one could resist her smile. Agad namang tumugod ang driver. Gumanti ito ng ngiti at tumango. Gallantly moved his car backward upang magkaroon ng espasyo si Laurel na makaikot. Nagawa na niyang walang kahirap-hirap. At bago siya tuluyang makaalis ay binusinahan niya ang driver ng kotse and again gave him another smile. Nakahinga siya ng maluwag. Kahit papaano ay makakaiwas siya sa traffic sa ginawang pag-shortcut. Agad na nabaling ang pansin ni Laurel sa stereo nang panatag na ang kanyang pagmamaneho. Kanina pa ito naka-on pero wala naman siyang naiintindihan sa mga lumalabas na kanta mula roon. Yumuko siya at pinihit-pihit ang dial ng stereo. Naghahanap ng istasyong malinaw dahil puro static ang naririnig niya. Kailan ba aayusin ni Kuya itong stereo ng jeep? She muttered to herself.
Bahagyang hininaan ang pagpapatakbo habang naghahanap na magandang istasyon ng radyo. She glanced up at the road for a second. Papasok na siya sa isang bagong tayong subdivision kung saan sa dulo ay may shortcut patungo sa kanila. At dahil bago pa lang ang subdivision ay hindi matao. Katunayan ay madalang ang sasakyan. Lalo na at Sabado at sweldo ng sinundang araw, puno ng tao ang mga mall. Maya-maya ay may naramdaman siyang maliit na patak sa kanyang mukha. Pinaandar niya ang wiper kahit nakapino naman ang patak at madalang. Dalangin niyang huwag sanang umulan ng malakas dahil tiyak na sira ang image niya. Para lamang sa summer ang sasakyan. Ewan ba niya sa kapatid kung bakit gustong naka-top down ang jeep? Itinuon niya muli ang atensyon sa stereo. All she could hear was a wild static. Sandaling inilayo niya ang tingin sa kalsada at nagminor. Pagkatapos ay niyukong muli ang stereo. Sa pagkakataong iyon ay hindi natapik ang kanyang ginawa. Malakas na hinampas niya ito ng kamay. Kasabay ng malakas na paghampas niya, sa stereo ay ang malakas na pag-uga ng buong jeep. Ang tunog na nagbunggo ang bakal, ang pagkasubsob ng katawan niya patungo sa manibela, at ang mahigpit na pagkakapigil ng katawan niya sa seatbelt. At kasunod niyon ay ang paghinto ng kanyang sasakyan. Kung dala ng biglang preno niya o dahil talagang hihinto dahil sa kung anong nabunggo niya, hindi niya maisip. Bagaman hindi naman matindi ay napigil pa rin ang hininga niya dahil sa sakit ng pagkakapigil ng seatbelt sa dibdib niya. At nang iangat niya ang tingin, she found herself face to face with a stop sign. She had stopped for the stop sign. Yes, she had stopped for the sign all right, dahil bumangga siya mismo roon. Sandaling pinakiramdaman ni Laurel ang sarili. She wasn't hurt. Natitiyak niya iyon. At hindi naman tumama ang ulo niya sa alinmang matigas na bahagi ng jeep dahil sa seatbelt. Lamang ay sumakit ang dibdib niya sa pagkakapigil ng seatbelt at tila ng lambot ang mga tuhod niya sa nervyos. Nang medyo mahimasmasan agad niyang inalis ang seatbelt sa katawan at dahan-dahang bumaba ng jeep. Sa pagkakataong iyon ang ambon ay naging mahinang ulan. At wala na siyang pakialam kung masisira man ang image niya kung mababasa siya. Sinulya pa niya ang paligid. Paano ba siyang napatabi ng husto sa malapit na sidewalk? Sandali lang naman niyang niyuko ang stereo ng jeep. Hindi niya maipaliwanag ang mabilis na kabog ng kanyang dibdib nang takbuhin ang harapan ng sasakyan. She closed her eyes for a second, afraid to see the damage. At nang iminulat niya ang kanyang mga mata, ang kauna-unahang bagay na agad na bumulaga sa kanya ay ang tubong bakal ng stop sign. Humulma iyon sa bumper ng Wrangler at ang yuping plaka ay nakabitin mula sa bumper ng sasakyan. At kaunting agwat na lamang malapit ng suruin ng dulo ng stop sign ang windshield ng sasakyan. Na kung mabilis ang pagpapatakbo niya ay hindi malayong ganoon nga ang nangyari at nasaktan pa siyang tiyak. Nanlulumong pinagmasdan ni Laurel ang buong anyo ng jeep. Maliban sa nakabitin at yuping plaka, yupi rin ang bumper at basag ang gitnang hood ng Wrangler. Oh no, bulalas niya. Iyon ang pinakagrabe sa lahat dahil basag ang itim na fiberglass. Doon bumagsak ang katawan ng stop sign post. Hindi niya makuhang kumilos habang ipinamumukha sa kanya ang realidad ng nangyaring damage sa Wrangler jeep ng kuya niya. Ang paboritong sasakyan ng kuya niya. Naibunggo niya ang sasakyang 100 beses na ibinilin sa kanya ng kapatid na huwag gagamitin. Ang jeep na almost 1 year in assemble. Paano niya ipapaliwanag ang lahat ng ito sa kapatid? Hindi na nga yung damage na nangyari sa jeep, kung higit sa lahat ay ang tiwala nito sa kanya. Agad niyang naisip ang maaaring mangyari. Paano kung palayasin siya ng kapatid? Paano kung pauwiin siya sa Trinidad, sa mama niya? Not that she didn't want to be with her mother, kung hindi niya gustong umuwi roon dahil inirereto siya ng ina sa anak ng kaibigan nito. Na pagdating ng dibo niya ay ipakikilala sila sa isa't isa ng formal. And then they would be allowed to get to know each other better bago sila ipakasal. At hindi niya gusto iyon. Getting married at the age of 18 was a death sentence. Ang bata-bata pa niya. Marami pa siyang pangarap sa buhay. Marami pa siyang gustong makadate na mga crush.
My God, wala na sila sa panahon kung saan ipinagkakasundo ang mga anak sa pag-aasawahan. Ewan ba niya, mula nang mabiyuda ang mama niya ay obsesyon na nitong pag-asawahin sila ng maaga. Tulad ng ginawa ng mama niya sa Kuya Ben niya. Kaya naman tigas niyang pakiusap sa kapatid na himukin ng ina na pasamahin siya sa Lipa. Ginawang dahilan ng kuya niya na nagdadalang tao ang asawa nito at kailangang may makakasama maliban sa katulong. At dahil excited sa magiging apo ay pumayag naman ang mama niya. Pero sa totoo lang, she miss her mother. Ganon din ang kinalakhang kapaligiran. Kung hindi lang dahil sa closeness nila ng kuya niya at nakatagpo siya kaagad ng kaibigan dito sa Lipa, sa katauhan ni Sandy, ay magamayan ang eskwelahang pinapasukan, malamang na matagal na siyang umuwi. No, hindi siya uuwi sa Trinidad para lamang mag-asawa ng wala sa panahon. My life is over. Completely, totally over, Laurel said to herself. Hinawi patalikod ang basang buhok na na-plaster sa noo niya. Nasa ganoon siyang ayos nang makarinig ng ugong na papalapit na sasakyan. Agad siyang napalingon sa likuran at umaasang sana'y makahingi siya ng tulong. Bahagyang nabuhayan siya ng loob nang makitang isang tow truck ang sasakyang parating. Napatingala siya sa maulang kalangitan at nagpasalamat. Kinaway-kaway niya ang mga kamay niya habang nagtatatalon sa ulan. Ngunit mabilis ang takbo ng tow truck kaya hindi agad iyon nakahinto. And worst, lubak-lubak ang kalye kaya nang mapadaan ang gulong ng tow truck sa lubak ay tumalsik lahat kay Laurel ang tubig at putik mula roon. Buwisit! She screamed in total frustration. Gusto niyang maiyak sa inis at sama ng loob. Ano pa kayang kamalasan na naghihintay sa kanya? Hindi makapaniwalang nagpreno si Ronan. 4 na sasakyan na ang kanyang nahihila sa talyer. Pero may pakiramdam siyang hindi yata matatapos ang trabaho niya sa maghapong iyon. At ngayon, merong isa pa na kumakaway sa kanya. Sinulya pa ni Ronan ang side mirror habang iniatras ang sasakyan. Iba't ibang dahilan ang sanhi ng mga tumitirik na sasakyang nahila niya. Ano naman kaya ang dahilan ng isang ito? Nang bigla'y mapakunot ang noo niya nang mamukhaan sa side mirror kung sino ang babaeng nagtatatalon sa ulan at kumakaway sa kanya. Laurel Navoa? He murmured to himself nang matiyak at makilala kung sino ang susunod niyang trabaho. Sa likuran ng dalagita ay Wrangler jeep na bumangga sa isang signpost. So what happened to the campus princess? Kilala ni Ronan si Laurel. Well, she was one of the most popular girls in the campus. Kahit na nga ba kung tutuusin ay nasa huling taon pa lang ito sa high school. Bakit ba isa ring popular guy sa engineering sophomore ay balitang may gusto rin ito. And Laurel was actually the president of the student council, ang babaeng kinaiinisan niya. Mula pa nang mag-transfer siya sa kolehiyong iyon sa Lipa, kung saan pinagdodominahan ni Laurel. He sighed. 2 semester ang usapan nila ng daddy niya na magtrabaho siya bilang helper mechanic sa talyer ng kaibigan nito sa Lipa. Gusto sana niyang sa talyer nila sa San Ignacio na lang magtrabaho, subalit ayaw ng daddy niya. Hindi raw siya matututong magbanat ng buto roon dahil aayunan siya ng aayunan ng mga trabahador nila kahit na pinagbilinan pa ang mga iyon. Inihinto ni Ronan ang pick-up truck sa unahan ng bumunggong jeep. Aalamin niya kung ano ang nangyari sa mahal na prinsesa. Hey sweetheart, need help? Wika ni Ronan, sa tonong bahagyang nanunuya kasabay ang pagdungaw sa bintana ng pick-up truck. Agad na napataas ang kanang kilay ni Laurel. Namumukhaan niya ang lalaking kaharap. Hindi nga lang niya agad maisip kung sino. At ano naman ang gusto nitong palabasin sa patoyang pagtawag sa kanya ng sweetheart. Gusto niyang malaman ora mismo, pero hindi niya magawang isatinig. Kailangang isantabi muna niya ang pagtataray, ganon din ang inis na ang lalaking ito ang dahilan kung bakit nagpuputik ang damit niya. Kailangan niya ang tulong nito. Lumapit si Laurel sa pickup truck. I need your help. Oh, how she hated that insolent look on his face. Pero wala siyang magagawa. Bumaba si Ronan mula sa truck.
Ang blue overalls nito ay puno ng grasa, maging ang ibang parte ng katawan nito, at naglalagkit sa pawis na nahahaluan na ng ulan. Ang buhok nito ay hindi naman kahabaan, subalit nakatali ng goma sa likod. She almost rolled her eyes. She hated boys who wear their long hair at pagkatapos ay itatali sa likod. She wondered kung sino ang ine-impersonate nitong foreign idols. Yucks! Bahagyang napaatras si Laurel kahit na wala naman siyang naamoy sa binata. Ayaw lang niya ng madikit sa balat nito. Kahit na sabihin pang baliwala naman iyon sa buhos ng ulan na bumabasa na sa kanila. Bumaba tumaas sa mga mata ni Ronan sa kanya. "You're totally soaked. What happened?" Sinuri ng marungis na lalaki ang sasakyan. "Bumangga ka." Nilingon siya nito. "Obviously." Bahagyang tumaas ang kanyang tinig ngunit agad din naman siyang ngumiti. There was no point taking her frustration out on this guy. She had to be nice kung gusto niyang madatngang maayos ang sasakyan ng kuya niya sa pag-uwi. "Could you tow my car?" "Sure," sagot ni Ronan. "That's my job." Humakbang siya sa kinaroroonan ng lalaki, hating the idea of looking up at him. He was tall, taller than Ricky who was 5 feet and 10 inches. "We're schoolmates, diba?" she said in a friendly voice. "Ano na nga ba ang pangalan mo? Danny? No, wait, Mark? Tama, Mark, diba?" "Try again," tugon ng binata, twitching his lips upward in irritation. "Well, I'm sorry if I couldn't remember your name. Schoolmates tayo pero nasa high school ako at..." "I'm Ronan de la Serna," he supplied. "Of course, Ronan, right. Nasa third year sa engineering ka?" The infamous Ronan de la Serna, ang lalaking madalas ireklamo sa committee dahil sa paninigarilyo sa CRs ng mga boys. Ang lalaking tinutukoy ng committee bilang ang bad boy ng college juniors. Gusto sana niyang idugtong ang nasa isip, but she knew it wasn't a very good idea. She needed his help. It was going to work out better than she'd hoped for. Tutulungan siya ni Ronan. He just had to. They were schoolmates. Tumaas sa mga mata niya sa tow truck. Binasa ang malalaking letrang nakasulat doon. 5-star auto shop. Sa'yo? Sa kaibigan ng father ko. I work for him part-time. Yumuko ito sa harapan ng sasakyan ni Laurel. So let's see what we've got here. Inuga nito ang signpost subalit hindi ni iyon matinag. Matindi ang pagkakabend ng post sa bumper at sa hood. Inilipat ni Ronan ang atensyon sa nakabiting plaka. Inangat-angat nito iyon at sa pamagitan ng mga kamay ay pilit hinuhugot ang screw sa bumper. "Maayos pa ba yan?" tanong ni Laurel. Muling umahon ang pag-aalala sa sakyan ng kapatid. "Well, not that bad. Yung iba nga'y masahol pa rito." Nilingon siya ni Ronan. "You aren't hurt, are you?" "I'm fine." Bahagyang nabuhay ng loob si Laurel sa sinabi ni Ronan. At nagulat siya ng bahagya sa pag-aalala sa tinig nito. "Can I tell you something, Ronan?" Aniya and looked into his eyes, his gorgeous dark eyes. Gorgeous? Naisip ba talaga niya ang salitang iyon para sa mga mata nito? Why yes, and to her surprise, sa kabila ng dungis at grasa, she noticed that Ronan was really very attractive in a ragged way. Nag-angat ng mga mata si Ronan, meeting hers. Sure, tumikhim si Laurel. Umiwas ng tingin. Bakit ba'y tila nanunuri ang mga matang iyon? Nanunuot sa bone marrow niya. It's a little embarrassing but... She paused for a second. Hinawi niya ang basang buhok na tumatakip sa isa niyang mata. At noon lang niya namalaya na humina na pala ang ulan. But what? Naiiritang sabi ni Ronan nang hindi agad dugtungan ni Laurel ang sinasabi. Hindi nito maintindihan kung anong ikukwento ng prinsesa. No pun intended but hurry up. I don't have all day to listen to your story. Nakapila ang trabaho ko. Napasinghap si Laurel. Bastos talaga ang lalaking ito. Ganito iyon, she said with a faint smile, not wanting to lose her calm. I wasn't supposed to be driving this jeep.
Ang ibig kong sabihin sa kuya ko itong sasakyan, ibinili niyang huwag kong gamitin. He's in the province right now. Well, let's just say na kailangan ko lang gamitin ang sasakyan. She laughed nervously. Isa ka palang masunuring kapatid, ani ni Ronan. One corner of his mouth twisted upward. Pinilit ni Laurel na tumawa sa sinabing iyon ni Ronan. Hindi pinansin ang panunuya sa tinig nito. Kailangan niyang kuhanin ang loob nito upang matulungan siya. The bottom line is, hindi ako allowed na i-drive itong jeep. I can see why. Laurel counted from 1 to 10 in 5 seconds flat. She had to calm down. Hindi siya maiinis. And I guess I took my eyes off the road. At sa sandaling malaman ng kuya ko ang nangyari sa jeep niya, I'll be dead. Huminto siya upang huminga. Ano ang gusto mong mangyari? Get straight to the point. Yumuko siya sa lupa and gritted her teeth. The man was extremely rude. Malapit nang maubos ang pasensya niya. Muli siyang tumingala at bahagyang tumawa. Kailangang maayos ang sasakyang ito bukas. I mean, hindi dapat abutin ng 2 araw na sira ito. Sure, na para bang posible ang gusto mong mangyari. Ani ni Ronan and laughed sarcastically. But why? Agad nagkalinya ang noo ni Laurel. Hindi niya gusto ang narinig. Mula ngayon hanggang sa Lunes ng hapon ay mahabang panahon. Bumper lang naman ang sira ng jeep, di ba? Bumper lang? Ulit ni Ronan. Umiling. Nalimutan mo na ba iyang basag na fiberglass hood ng Wrangler? Hinahanapan ng kapalit iyan. Agad na lumipad ang mga mata ni Laurel sa itim na hood ng sasakyan. Sandali niyang nalimutan ang basag na fiberglass. She knew it was expensive beyond her means. At gusto kong malaman mo, patuloy ni Ronan, na kung sakaling aayusin iyang sasakyan ng kuya mo sa talyer ay pipila ka sa pang-5. Pahayag ni Ronan at muling dinukwang ang unahan ng Wrangler Jeep. At isa pa, linggo bukas, hindi kami nagbubukas ng shop kapag Sunday. At malamang na 4 o 5 araw bago mo makukuha itong sasakyan ng kuya mo. 5 araw? Laurel almost fainted. No, it can't be. Protesta ni Laurel sa nagpapanik na tinig. Hindi maaaring 5 araw bago maayos ang jeep. Sa Martes darating ang kuya at hipag niya. Ang hood, wala bang spare sa talyer nyo? Binibili iyan, sweetheart. At malamang na sa Maynila pa makakabili niyan kung hindi man sa Cavite. Kung gusto mo itapala na lang. Idinagdag nito ang huling sinabi sa nang iinis na tono. She groaned helplessly. Natutup niya ang noo sabay hilamos sa tubig ulan na pumapatak sa mukha niya. Hindi na gusto ang naririnig niya at talong hindi niya gusto ang nararamdamang kaba na malamang naabutan ng kapatid na sira ang jeep nito. Hindi mo ako naiintindihan, Ronan. I'm in serious trouble here. I need this fixing. At least on Monday afternoon, paliwanag niya. Pilit na pinapaalala sa sarili na panatilihing kalmante ang tinig at hindi siya dapat magpanik. Nakita niyang humugot ng mahabang paghinga si Ronan. Impatience all over his face. Then he crossed his arms over his chest. Ako ang hindi mo naiintindihan, sweetheart. Hindi lang ikaw ang may sasakyang gustong maayos sa lalong madaling panahon. At kung marinig mo ang sinabi ko, bukas ay linggo. Meaning, day off ang mga tao. Day off. Pinakadiin-diin nito ang sinabi. At dahil hindi ka naman nagtatrabaho, you're probably not familiar with the concept. Nagtatrabaho ako para sa kaalaman mo, she said, almost snapping at him in panic. Ako ang gumagawa sa bahay namin, ako ang naglalaban ng mga damit namin at... Tough! Putol ni Ronan sa litanya niya. Wala naman akong sinabi. She sighed heavily. Magkano ba ang gusto mong ibayad ko sa'yo para makahanap ka kaagad ng kapalit na hood at matrabaho mo ng madali itong sasakyan? I'm willing to pay overtime charge. Sa totoo lang, ay wala naman siyang ipambabayad. Lalong higit sa fiberglass hood na alam niyang mahal. Pain lang niya iyon. Pero kung kahagat si Ronan, madali na rin siguro para sa kanya ang maghanap ng pera kaysa madatna ng kuya niya ang sasakyan ng ganito. Naiiritang tumingala sa kalangitan si Ronan. Kapag kuway inalis ang kamay ang tubig ulan sa mukha at tumingin uli kay Laurel. You don't really get it, do you?
Kahit ka ba magbayad ng overtime charge, walang mag-o-overtime para gawin iyan bukas ng linggo. At lalong hindi bukas ang lahat ng establishment na bilihan ng hood kapag linggo. Fine. Naniningkit ang mga mata sa inis na wika ni Laurel. In panic, she was getting unreasonable. Maghahanap na lang ako ng ibang pwedeng gumawa nito. Then good luck, tugon ni Ronan bago siya tinalikuran. Anyong babalik ito sa truck. Subalit agad na nahagip ni Laurel ang braso ni Ronan. At sa pagkakataong iyon ay wala na siyang pakailam kahit na dumikit pa ang buong katawan niya rito. Alam mo, napaka-insensitive mo. You don't even feel sorry for me, she practically shouted. Hinarap siya ni Ronan. Kasalanan ko bang masunurin kang kapatid? At kasalanan ko rin ba na hindi ka marunong mag-drive pero nanghas ka? I know how to drive, she said defensively. Umangat ang kilay ni Ronan. Nilinga ang signpost. Yeah, sure. At ang signpost na iyan ay gumitna sa daan, ganun ba? Brilliant, aren't you? Ani ni Laurel glaring at him. Number 1 kang tiyak sa mga subject mo, ano? Maliban sa music at history. Wika nito. Sinamahan ng nakakalokong ngisi kapag kuway pumihit patalikod. This is the biggest crisis of my life, she almost pleaded. You can just walk away without helping me, pahabol ni Laurel. Lumingon si Ronan. Actually, I won't just walk away. I'm going to drive away. Marami pa akong trabaho, sweetheart, at nakakaabala ka. Have a nice day. Sumampa ito sa truck at pabagsak na isinara ang pinto niyon. Bakit nga ba ako nanghihingi ng tulong sa tulad mo? Alam mo kung sino kang mayabang, ungentleman at... Naubusan siya ng sasabihin dito sa inis. Nanggigigil na ikinuyom niya ang maliit na kamao. Nagliliyab ang tinging ipinukol niya kay Ronan. Subalit hindi sumagot si Ronan at in-start na ang ignition at ilang sandali pa'y tumakbo na palayo ang tow truck. Hindi makapaniwala si Laurel na itinrato siya ng ganoon lang ni Ronan. Basta na lang siyang iniwang gayong kailangan niya ng tulong nito. Nagpupuyas ang loob na sumandal siya sa gilid ng jeep. Hindi niya maalis sa sarili ang inis na nararamdaman para sa lalaking iyon. How dare he strand her there? Didn't he have any sympathy? Enough of Ronan. I'll deal with him later, she reminded herself. Ang mahalaga ngayon ay mahanapan ng solusyon ang problemang kinakaharap. Kung hindi pa babalikin siya ng kuya niya sa Trinidad nang wala sa panahon. Humakbang siya patungo sa unahan ng jeep. Yumuko at sinubukang ikabit ang kabilang dulo ng plaka sa kinalalagyan nito. But it was hopeless. Natanggal iyon sa pagkakaskru. Nanlulumong binitawan niya ang plaka at tinitigan ang bakal na humilig sa bumper at hood. Kung iaatras niya ang sasakyan ay malamang nadadami ang sira ng jeep dahil kakayod ang tubo ng bakal sa hood at bumper. Gusto niyang maiyak. Thanks to Ronan de la Serna, she'd be dead. Sa sandaling makita ng kuya niya ang jeep. Dapat ay ayos na hanggang Lunes ng hapon. Ha? And I'm going to be crowded hero next week? Ronan muttered to himself irritably. Akala siguro ng Laurel na yon ay makukuha niya ang lahat ng gusto niya sa salita lamang. Kapag kuway napalis ang inis sa mukha niya at agad na gumuhit ang kakaibang ngiti sa mga labi. Iniisip ang anyo ni Laurel nang iwan niya ito. Ang magandang mukhang hindi ilang beses niyang panakaw na sinusulyapan at kasabay niyon ay kinaiinisan dahil sa kilos prinsesa nito. Her chinky eyes were exotic and were the mirror of her soul. Kahit ito nakangiti sa simulay, alam niyang nagpipigil si Laurel ng galit. And it was obvious that she didn't want to get near him because she was covered with grease. A typical snob, Ronan almost sneered. At ang mga labing iyon with a perfect cupid bow. Ilang beses ba niya itong pinagpantasyahan? Ilang beses din niya itong itinatanong sa sarili kung ilang mga labi na ang nakahalik doon. Knowing her popularity, baka mas marami pa kaysa edad nito. Pero kanina, her lips were pouting with contempt for him. Oh well, hindi naman gusto ni Ronan na iwan sa ganoong kalagayan ng prinsesa. Katunayan inuusig siya ng konsensya sa ginawa niya. Pero hindi sa lahat ng oras ay masusunod si Laurel sa kung ano man ang gusto nito. Tutal marami naman itong kaibigan na pwedeng tumulong dito. Mga kaibigang tulad din ito
matatayog. Napailing si Ronan. How he hated her whole crowd. Hindi niya lubos maisip kung bakit si Laurel ang naibotong presidente ng student council sa high school. Samantalang sa tuwing mapapadaan naman siya sa mga kagrupo nito ay wala namang ibang pinag-uusapan but their type of lipsticks and makeups and type of boyfriends. At sa pagkakaalam niya ay kalahati na ng taon nang matransfer si Laurel last year. Meaning 1 taon itong nauna sa kanya sa eskwelahang iyon. Nadaan lang siguro si Laurel sa ganda at popularity ang pagkapanalo. At kasama na rin sigurong naka-impluwensya ang killer smiles nito. Ang mga matang muntik ng mapangyaring sundin niya ang hinihinging tulong kanina. Muli ay napailing siya. Itinuon ang paningin sa daan. Bakit ba niya iniisip ang babaeng iyon samantalang marami siyang dapat mas unahing isipin? 1 linggo na lang at kasal na ng kanyang tito Jerry, his mother Lacey's cousin. Actually, iyon ang ikalawang pag-aasawa ng tiyuhin niya, who must be in his mid-40s. He divorced his first wife, isang Phil-American a couple of years ago. At kailangan sa pagdalo niya sa kasal ng tiyuhin ay may girlfriend siyang ipakikilala. Iyon ang usapan nila ng anak nitong si Arthur, ang pinsan niya. Iyon ay upang malaman kung sino sa kanilang dalawang magpinsan ang sasama sa cruising trip ng Lola Fe nila, his uncle's Jerry's mother at tiyahin naman ng mami niya. Very ironic. Dahil sa dinamirami ng babaeng nasasabit sa kanya lately, ay wala pa rin siyang nahahanap na girlfriend. At 1 buwang mahigit na lang at tuloy na ang cruise ng Lola Fe niya. Almost a month on board a luxury ship. At gusto ng lola niya na magsama ng isang apo, si Yao ang pinsang si Arthur. Isa sa kanila ang napili dahil sila na lang ang dalawa ang available. At posible iyon dahil more than a month from now ay semestral break na. Subalit ang hindi alam ng grandmother niya na sino man sa kanila ni Arthur ay walang gustong sumama sa cruise ng matandang babae. Not that they didn't love their grandmother. Of course, they love her. At mabait naman ang Lola Fe nila. Game din kung minsan. Lamang ang grandmother nilang ito ang pinaka-boring na taong maaaring makasama ng sino man sa isang matagal na cruise. Hindi na uubusan ng maraming kwento at kailangan ay pakinggan nila iyon. Ang Lola Fe niya ay tinagurian nilang magpipinsan na walking and talking boredom. Wala itong alam ikwento kundi ang kapanahunan nito. The glory and grandeur of the old times. Lagi na lang itong may dalang videotapes ng mga lumang pelikula, Tagalog man o American movies. At pati ang musikang gusto nito ay antigo rin. Ganon din ang paraan nito ng pananamit at pananaw sa buhay. Criticizing the generations of today. At ang makasama lang ng 2 oras ang matanda ay torture na para kay Ronan. Kahit na gusto pa niya ang idea na mag-cruise ng 1 buwan sa Caribbean. He'd live without it. Huwag lang makasama ang minamahal na lola ng ganong katagal at sa barko pa. Subalit wala ni isiman sa kanila ni Arthur ang deretsahang makatanggi sa matanda. Kahit paano hindi nila gustong saktan ang damdamin nito. At para mapagkasunduan nilang magpinsan kung sino sa kanila ang sasama sa matanda, they made a bet. Parehong walang current girlfriends ang dalawa. At kung sino sa kanila ang unang magka-girlfriend within this week ay siyang maiiwan. At kailangan ni Rona na magka-girlfriend ngayong linggong ito para maisama niya sa kasal ng tito Jerry niya. Pero sino ang liligawan niya ngayon at sasagutin siya ora mismo? Well, there's Janet. Subalit agad na itinapon ang suhestyon ng sariling isip. Naikwento na niya kay Arthur si Janet. Alam ng pinsan na nag-break na sila nito a month ago. That he even celebrated with Arthur the day he broke their relationship. Napailing siya. Wala yata sa mga existing girls niya ang paniniwalaan ng pinsan niyang girlfriend niya dahil pinintasan niyang lahat ang mga iyon sa anuman paraan. Then a thought struck him like a bolt of lightning. Laurel Navoa, why not? Kailangan ni Laurel Navoa na maayos ang sasakyan ng kuya nito ora mismo. And he needed a girlfriend ora mismo. They were in both desperate situations. Pwede siyang makipag-trade sa prinsesa. Aayusin niya ang jeep. Magpapanggap naman si Laurel na girlfriend niya. Afterwards, they both be happy. Biglang nagpreno si Ronan. Kapag kuwa'y nagmaniobra pabalik,
Umingit ang gulong ng tow truck sa biglang ikot niya. He just hoped she hadn't called another shop yet. Binilisan niya ang pagmamaneho para maabutan pa niya ang prinsesa. Itinataas ni Laurel ang braso at ipinahid ang manggas na blusa sa pawis na humalo sa ambon na bumabasa sa kanyang mukha. 5 minuta na siyang nakaupo sa driver's seat at pilit pinapagana ang isip kung saang bahagi ng syudad may talyer na maaari niyang pagdalhan ng jeep. Sa unahan siya nakatigin, subalit ni hindi niya napuna ang papalapit na tow truck. Wala roon ang isip niya. So, nandyan ka pa rin pala ha? Si Ronan matapos patayin ang makina. At nang lingunin ni Laurel ang pick-up truck ay bumungad sa kanya si Ronan na nagulat pa siya. At ano naman ang pakialam mo kung hanggang bukas ako rito? Aniya at tinaasan ng kilay ang kaharap, hating that amused look on his face. Bumaba ng pick-up truck si Ronan at lumapit sa kanya. Akala ko ba'y nag-aapura kang maayos ang jeep ng kuya mo? Bakit hanggang ngayon nakatanga ka dyan? Care mo? Singhal ni Laurel dito. At anong masamang hangin ang pumasok sa isip mo at nagbalik ka aber? Para asarin ako? Namewang si Ronan at tinitigan siya. Gusto mo bang tulungan kita o ano? Wika nito at humakbang patungo sa unahan ng sasakyan at pilis na inaalis ang nabaling tubo ng stop sign na bumagsak sa hood ng jeep. Sikapin nating iangat ito, ani ni Ronan. Sa kabila ng pagkabigla ay mabilis na napababa ng jeep si Laurel at halos patakbong lumapit sa binata. She had to take advantage of Ronan's change of mood. Pumesto siya sa unahan nito at nakihawak sa tubo, uncaring kung magdikit man ang katawan nila. Sandali, bibilang ako ng 3 at sabay nating iangat, wika nito. Nang hawakan ni Ronan ang tubo ay naramdaman ni Laurel na sumagi ang bisig nito sa kanyang likuran. She felt an odd tingle inside her, na biglang napagpasinghap sa kanya. At paanong wala siyang malanghap na masamang amoy mula kay Ronan? Gayong puno ng grasa ang halos buong katawan nito. Ang nalalanghap niya mula rito ay ang stale scent ng perfume or aftershave or whatever na humalo sa panlalaking amoy nito. Muli ay sumagi ang bisig at tagiliran nito sa kanya. Funny, pero hindi niya gustong iiwas ang sarili. And she could tell that Ron was in pretty good shape. Dala ba ng workout sa gym o dahil sa uri ng trabaho nito? Ano bang nangyayari sa akin? Naipilig niya ang ulo. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Kinikilig ba siya o kinikilabutan? Basta ang alam niya ay nagtatayuan ang balahibong pusa niya sa batok. Ready? Ani ni Ronan. 1, 2, 3, hila! Subalit ni hindi makuhang mag-ipon ang lakas ni Laurel. Her knees were melting. At lalong wala sa tubong bakal ang isip niya kundi sa lalaking nasa likuran niya. Ang katawa't braso nito ay sumasagi sa likod niya and the heat from his body seemed to seep through her. Ang hininga nito ay nalalanghap niya. At tila siya bagang pinapaypayan. Agad ang pagkislap ng mumunting apoy sa buong katawan niya. Ano ka ba? Banayad na singhal ni Ronan sa kanya. Tumutulong ka ba o nagpapabigat? What? She said idiotically. Manghang-mangha sa banyagang damdaming kumakalat sa katawan. Lord, where did it come from? May ilang segundo siyang tinitigan ni Ronan kapag kuway napapailing na bumitaw ito mula sa bakal. Hindi ko kakayanin ang tubo na kasama ka. I thought it would be easier if we just pulled it together. He said in a voice laced with mild sarcasm. I guess I have to use the chain block and boom. Bumalik ito sa pickup truck at pinaandar ang makina. Inatras ang sasakyan sa mismong unahan ng jeep. Ibinaba ang kadena ng chain block at isinabit sa tubo. Hoy, mahal na prinsesa. Huwag po kayong tumangariyan. Untag ni Ronan sa pagkakatanga niya. Iatras mo ang jeep habang iniaangat ko ng dahan-dahan ang tubo, okay? Tumango si Laurel nang wala sa loob. She could kick herself for being such an idiot. At kung sa ibang circumstansya nangyari ang nakakainsultong utos ni Ronan, then she would give him the tongue-lashing he so deserved. But she was at his mercy at this moment. Mabilis siyang humakbang patungo sa Wrangler at sumampa roon. Pinihit ang ignition key. Sabihin mo sa akin kung kailan ko iaatras. Inayos ni Ronan ang kadena.
Hinila paikot ang kabilang dulo. Alright, pull back. Pinihit ni Laurel ang kambyo sa reverse at inapakan ang clutch. Gumiik ang Wrangler nang umatras kasabay ang pagtunog ng tubo at kadena. At ilang sandali pa'y nakaalpas ang sasakyan mula sa tubo. Nakahinga ng maluwag na inihilig ng dalagita ang ulo sa headrest ng sandalan. Pumikit kasabay ng paghugot ng malalim na paghinga. May kung ilang sandali siya sa ganoong ayos bago nagmulat ng mga mata. Nasa tabi niya si Ronan. He was watching her. Ni hindi niya matiyak kung ano ang nasa mga mata nito. Was it admiration or what? Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Agad ay nakadama siya ng self-consciousness. She was soaking wet at puno ng putik ang damit. Ang basang buhok niya ay nakaplaster sa mukha at ulo niya. She wasn't a sight to behold. Ito ang unang pagkakataong nakita kitang unglamorous, mahal na prinsesa, Ronan said in a huskier voice, a smile of admiration on his lips. Umangat ang kamay nito at bago pa makahuma si Laurel ay banayad na humaplos sa pisngi niya ang likod ng palad nito. Subalit sandali lang iyon at inalis din kaagad ng binata. Lord, you're beautiful. Hindi kayang sirain ng ulan at pawis ang mukha mo. Hindi malaman ni Laurel kung saan idadako ang paningin. Kahit kailan ay hindi siya nakadarama ng pagkailang sa flattery ng mga lalaki. Sanay na siyang pinapupurihan mula pa nang magkaisip siya. Why now all of a sudden? At bakit sa lalaking ito pa? At bakit naman po siyang-siya ang dibdib niyo sa papuri nito? Na para bang iyon ang unang compliment na tinanggap niya sa buong buhay niya? At bakit ang isang lalaking ito na baka lagi ang hawak sa araw-araw ay nagawang idaiti sa pisngi niya ang kamay ng ganoon kabanayad? She almost hadn't feel it, and yet it sent shivers down her spine. She cleared her throat at umayos ng upo. Thank you. Sa papuri o sa pagkakatanggal ng tubo? Tudyo ni Ronan. Hindi sumagot si Laurel. She was suddenly annoyed. Nangaasar na naman ang tinig nito. Paano ka ba naman kasing bumangga rito? Pabuntong hiningang tanong ni Ronan kasabay ng paglingon sa stop sign post. Di ba't ikaw rin ang nagsabi? Hindi ako marunong mag-drive. She snapped. But then she decided to change her tune. Bumalik si Ronan at tinulungan siya. That was something. Baka may pag-asa pang maayos nito ang sasakyan bago dumating ang kuya niya. So, aniya at tumingin dito. Ibig bang sabihin nito ay aayusin mo na ang jeep bago dumating ang kuya ko? Pwede ko na siyang hilahin. Ani ni Ronan na hindi direktang sinagot ang tanong niya. Pagkatapos ay maaari kong ipasuri ang body frame sa talyer at pare-align ang bumper kung nawala sa alignment. What about the fiberglass? Perhaps I can do something about it. Hindi lang perhaps. Talagang gagawa nito ng paraan iyon sa sandaling sumang-ayon ang dalagita sa gusto nitong mangyari. Talaga? She knew she sounded desperate. She couldn't help it. Iyon naman talaga ang nararamdaman niya. After all, Ronan did have a heart. Kailangan ba talagang maayos kagad itong sasakyan ng kuya mo? Pananan siya ni Ronan bago nito sabihin ang kapalit ng tulong na hihingi ni Laurel. Hindi nito gusto ang ideyang may kapalit ang tulong nito. But desperate situation needed desperate measures. Please Ronan, kung sino man ang gagawa ng jeep, pwede ba siyang mag-overtime just for me? Hindi ko alam kung anong gagawin ni kuya kapag nadatna niya ang jeep na ganyan. My brother's not going to trust me ever with anything again. Iyon ang higit niyang ipinag-aalala. Tinulungan siya ng kuya niya nang sabihin niyang sali pa siya mag-aaral. Tapos heto sumuway siya sa bilin at nadisgrasya pa niya ang jeep nito. Besides, patuloy niya, this jeep, it's his prized possession. I really messed up. Hindi mapigilan ni Laurel ang panginginig ng tinig. Hindi niya alam kung maiiyak siya o ano. Kaya kong mag-overtime just for you, sweetheart. Mabilis na tugon ni Ronan. Hinaluan ng tukso ang tinig. Nararamdaman nitong iiyak anumang sandali si Laurel kapag inasar pa niya. But, she braced herself. Alam niyang may kasunod na kondisyon ang tono ng tinig ni Ronan. Depende. Depende saan? Here it comes.
Depende sa'yo. And what is that supposed to mean? Actually, Laurel, may problema rin ako. Simula nito. At kaya ako bumalik ay naisip kong baka maaari tayong magtulungan. I mean, tutulungan kita sa problema mo. Tutulungan mo ako sa akin. A trade actually. Pagpapaliwanag ni Ronan. Nakaramdam ng pagkabog ng dibdib si Laurel. Trade? Ano ba ang gustong sabihin ni Ronan? Problema? Tungkol saan? Sa grades mo ba? May bagsak ka ba? Well, kung iyon ang problema mo, baka matutulungan kita. Sandy, she's my friend. Professor ang kapatid niya sa school. Baka nga professor mo pa eh. Umaasa ang dalagita na sana nga ay iyon ang problema ni Ronan. Dahil alam niya sa sarili niya na yun lang ang tulong na kaya niyang ibigay. I don't have any problem with my grades, sweetheart. I could make it to the top 5 kung gugustuhin ko. So definitely wala akong bagsak na grades. Amused na sagot ni Ronan. But I need something and you need something. At naisip kong kailangan natin pareho ang tulong ng isa't isa. Yun ay kung papayag ka. Payag ako anything. She answered hastily. Then she paused for a second nang maisip na baka kung anong hihilingin ni Ronan. Huwag mo lang hihilingin na alam mo na. She shrugged her shoulders nervously. It's definitely a big no. Napataas ang makakapal na kilay ng binata. Gustong matawa sa ibig tukuyin ni Laurel at sa pagkailang na kumalat sa magandang mukha nito. And he was insulted at the same time. Not that he didn't want it. Yun ay kung malayang ialok sa kanya. Dahil gusto nilang pareho. Hindi para ipambayad kapalit ng kapirasong tulong. Ang akala ko'y nadudumihan ka lang sa katawan ko. Pati pala isip ko'y inisip mong marumi rin. Umiling ito. Dismayed. Hindi yun ang tulong na hinihingi ko. Then what? Sabihin mo na. Okay, here's the deal. Hahanapan ko ng bagong fiberglass ang jeep ng kuya mo and I'll fix it over time if you pretend to be my girlfriend for at least a day. Hindi agad nakakuha ng maisasagot si Laurel sa pagkamangha. Hindi niya rin alam kung matatawa siya. Girlfriend? Ni Ronan? The guy who had just met her and already insulted her about 10 times? Oh, tinangahan mo na naman ako. Untag ni Ronan. Anong ibig mong sabihin? Nananansyang tanong niya. Girlfriend, you and me. Alam ko kung anong ibig sabihin ng girlfriend, Ronan. She said impatiently. Ang gusto kong malaman ay kung bakit wala ka bang girlfriend? Hindi gustong paniwalaan ni Laurel na wala itong girlfriend. Ngayon at natitigan niya ng husto si Ronan sa malapitan, hindi lang ito basta gwapo. The man was drop dead gorgeous. Those dark and expressive eyes could melt any woman's heart in no time at all. Right now, wala. Gusto mong paniwalaan ko yan? You must, Laurel, wika nito. His voice was so sexy as he uttered her name at sandaling nataranta si Laurel. Hey, are you listening? Sure. So wala kang girlfriend? Right now, wala. Naiiritang pag-ulit nito. Bakit lagi na lang tila nawawala sa sarili ang mahal na prinsesa mula pa kanina? Kaya ko nga sinasabi sa iyo ang proposisyon na ito. At hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyo sa circumstansya kung bakit wala akong girlfriend ngayon. Ang gusto kong malaman ay kung payag ka o hindi na magpanggap na girlfriend ko sa kasal ng tito ko sa susunod na Sabado. Muli wala agad na mahagilap na sagot si Laurel. Tinitigan niya si Ronan. Kapag kuway ibinaling ang tingin sa Wrangler jeep. Pinagmasdan ang damage na nagawa niya sa harapan niyon, lalo na ang fiberglass hood. At muli ibinalik ang mga mata kay Ronan. Nagtagal doon. Ronan wasn't exactly her idea of a great boyfriend. No doubt of his attraction, but he wasn't her type. Gusto niya sa lalaki ay maputi, iyong mestizo at very neat. But Ronan was dark and rugged, in a certain way dangerous. At alam niyang may makisig na pangangatawan si Ronan. Nadama ng likod niya iyon kanina. But they had nothing in common. Obvious naman sa una pa lang na magkita sila. Hindi nila gusto ang isa't isa.
And he didn't hang around with anyone she knew. Just as students she knew didn't hang around with Ronan's group. Not even some of Rike's friends. On the other hand, isang araw lang naman ang hinihiling nito kapalit ng pag-aayos ng sasakyan ng kuya niya, na sa sandaling iyon ay ang pinakakailangan niyang mangyari. Kaya ang bargain ay hindi na masama. Bagaman natitiyak niyang katakot-takot na pintas ang aabutin niya kapag nalaman ng mga kaibigan niyang naging boyfriend niya si Ronan kahit isang araw lang. Physically ay walang problema kay Ronan. Subalit pagdating sa character ay may naririnig siyang hindi maganda sa reputasyon nito. Kahit nga ba hindi siya natitiyak kung totoo ang mga iyon. Isang araw, she blurted. Bakit ganyan ang tono mo? Naiirit ang tanong ni Ronan, na para bang death sentence yung isang araw na makasama mo ako. For all you know, baka nga mag-enjoy ka pa. Oh sure, she said sarcastically. Ang magpunta sa kasal na wala akong kakilala kahit na sino'y wala nga ba akong kakilala doon, natitiyak mo? Natitiyak kong wala. Pampamilyang okasyon iyon at ganoon may hindi ang buong miyembro ng pamilya ay naroon. His sisters Viola and Charlize were out of the country with their husbands. Ganon din ang nakakatandang kapatid ni Arthur who couldn't make it to the wedding dahil manganganak anumang oras. Kaya malamang na hindi naman maraming bisita ang naroon. Kung sa bagay, mabuti na ngang walang makakakilala. Wait a minute, Ronan said irritably. At sa mapanganib na tono'y idinagdag. Do you think you're too good to be seen with me? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nauutal na sagot ni Laurel. Nataranta siya sa biglang panliliit ng mga mata nito. And I don't have all day to ask for your approval, Your Highness, he said in mild anger. Kung ayaw mo ay sabihin mo, hindi ako mamimilit. As if I have a choice, she thought as she rolled her eyes heavenward. But promise me you'll have the jeep back by Monday morning. I promise. Pabagsak nitong sabi. Itinago ang relief na nararamdaman. And you have to promise you won't back out on me next Saturday. Now, let's seal the bargain. Ibinigay nito ang marumis na kamay sa kanya at tinanggap naman ni Laurel. She was surprised how strong a grasp he had. At parang hindi pa niya gustong bumitaw ng hilahin na ni Ronan ang kamay nito. I'll tow this jeep at ihahatid na rin kita sa inyo. Ani ni Ronan at sumampa na sa likuran ng truck upang ihanda ang kadena na gagamitin sa paghila. Laurel frowned at nag-aalangang titigan ang tow pick-up. Muling gumuhit ang iritasyon sa mukha ni Ronan. Ipagpatawad niyo, mahal na prinsesa. Ang tow truck na ito ang available kong ipanghahatid sa inyo. Pero kung ayaw mo naman maglakad ka, pasinghal na sabi ni Ronan at naunang sumakay. Pabagsak na isinara ang pinto ng pick-up. Hindi niya gustong maglakad, malayo na ang labas ng subdivision. Kaya agad na kinuha ni Laurel ang plastic shopping bag na isiniksik niya sa ilalim ng upuan upang hindi mabasa. Sinulya pa niya ang wristwatch. Meron na lang siyang 1 oras para gumayak para sa party. Gusto niyang mainis. Kung hindi dahil sa party na ito, hindi sana nangyayaring ginamit niya ang jeep ng kuya niya at hindi sana siya nabunggo. At kung hindi dahil sa nympha na iyon, hindi sana ako magsa-shopping at hindi sana ako makukompormiso sa alok ng masungit na lalaking ito. Aniya sa sarili habang isinampa ang sarili sa loob ng truck. Magpanggap na girlfriend ng barumbadong ito? Well, maybe it wasn't such a bad idea. At gusto mong paniwalaan kung sa girlfriend mo ang Wrangler jeep na yan? Sarkastikong wika na Arthur kay Ronan nang dumating ito sa talyer sa sumunod na araw mula sa Paranaque. Hinagod nito ng tingin ng sasakyan sabay ismid. Na siyang buong katotohanan, Art. Tanggapin mong talo ka. Ikaw ang sasama sa Lola Fe sa Caribbean cruise niya. Nakatitiyak ang tono at ngising ibinigay niya sa pinsan. Anong malay mo baka sa barko ka makatagpo ng girlfriend? Ronan grinned. That's not possible. Sinabayan ni Arthur iyon ng iling. 1 linggong mahigit pa lang na magpunta ako rito para sabihin sa iyong magpustahan na lang tayo and suddenly you've got yourself a girl? And what is so surprising about it? Modesty aside, hindi naman ako nawawala ng mga babaeng aali-aligid dyan ah.
At alam mo iyon, di ba? Nginisihan ni Ronan ang disbelief sa mukha ng pinsan. That was before you and Janet broke up. At ang kasunod niyon ay nang bigyan ka ng warning ni Tito Rigo dahil sa grades mong bumababa, threatening you for another year here in Lipa. So there's no way you can make believe that you have acquired a girlfriend in a span of 9 days. Well, I'm not asking you to believe me. And one thing, hindi sa kanya ang wrangler nito. Sa kuya niya, sa future bayaw ko. Tugon ni Ronan at ipinatong ang dalawang paa sa bumper ng isa pang naroroong sasakyan. He stretched his arms over his head lazily. Tingnan na lang natin sa kasal ni Uncle Jerry. Right, Arthur said frowning irritably. Tingnan na lang natin sa kasal ng Papa. I wish you enjoy your cruise with Grand Art. Nangiinis na sabi ni Ronan. Panatag na siya na ang panalo sa pustahan, na hindi siya makakasama ng abuela sa cruise nito sa semestral break. Don't be sure about it, Ronan. Tugon ni Art habang nilalaro sa kamay ang isang puting mug with 5-star auto shop printed on its side. So tell me, paano ka nakadagit ng girlfriend na ganun kadali? Hindi ko na kailangan pang sabihin kung paano. It's personal. Just take note of the fact na may girlfriend akong isasama sa kasal ng papa mo. And as far as I can tell you, you don't. Nakakalokong wika ni Ronan sa pinsan. He was trying to sound confident. Pero ang totoo ay tinamaan siya sa sinabi ni Arthur. Don't be so sure about it. Mabilis na nag-replay sa isip niya iyon. He didn't really know anything about Laurel Navoa, except that she was one of the most popular girls in his school and he had a silent crush on her. Maliban doon, wala na. For all he knew, she was a bitch as she was snob. Baka hindi ito tumupad sa usapan. At lalong hindi rin naman siya kilala ni Laurel. Katunayan ay natitiyak niyang nakakarating dito ang mga kung ano-anong chismis na ikinalat ng mga ex niya sa campus. Sa wala pang isang semester niya sa kolehiyo ay nakadalawang girlfriend na siya, excluding Janet. Lahat ay puro panandalian lang, at wala siyang girlfriend na hiniwalayang hindi nagagalit sa kanya. Paano kung sa mismong araw ng kasal ng kanyang tito ay bawiin ng prinsesa ang sinabi? Ibinaba ni Ronan ang mga paa mula sa pagkakapatong sa mesa at tumayo. Ipinaloob ang dalawang kamay sa bulsa ng suot na overalls. Isusumpa niya ang prinsesa kung magkataong ganun nga ang mangyayari. Look, Ronan, alam kong madali sa'yo ang magka-girlfriend kung gugustuhin mo. But I've known you long enough para hindi ko malamang hindi mo susuwayin ang Tito Rigo dahil hindi mo gustong manatili dito sa Lipa ng isang taon pa. Your father said, no dating until the end of the semester. That's it. Putol niya sa sasabihin ng pinsan. Kaya ang pagkakaroon ng girlfriend sa kasal ni Tito Jerry ang ginawa mong pustahan dahil inakala mong hindi ako magkakaroon ng girlfriend dahil naroroong tiyak sina daddy at mommy. Well, fair is fair, ani ni Arthur looking a little bit guilty. Wala rin naman akong prospect na magpustahan tayo, di ba? Tinitigan ni Ronan ang pinsan. In a way, Arthur was right. His cousin was an attractive guy. Natitiyak niyang hindi mahirap para dito ang magkaroon ng kasintahan. Subalit masyado itong pihikan. Almost perfectionist. And for Arthur, girlfriends don't just happen. Ronan smiled at his cousin tauntingly. So ang pustahan ay bumalik sa'yo. When was the last time na nagka-girlfriend ka? Nung high school freshman? Umasim ang mukha ni Arthur doon. Ibinaba ang mug sa mesa at tumayo. I'm not giving up kung yan ang iniisip mo. He glared at Ronan. And I'll find a girlfriend. Nagkakataon lang na yung ibang girls na sinagot ako'y hindi pwede ng Saturday. Nagkibit lamang ng balikat si Ronan. Whatever you say. At sinusiguro ko sa yung hindi basta girlfriend ang dadalhin ko sa kasal. It will be someone special. Someone for Peck. Ani ni Art. Art, hindi ako interesadong pakinggan iyang mga requirements mo for this non-existent girl. Ani ni Ronan. Gustong makadama ng simpatya sa pinsan.
At kung ako sa'yo, I'd start working pretty hard sa paghahanap ng girlfriend. And piece of advice, Kasin, is stop trying to look someone who's perfect. Dahil tinitiyak kong hindi na makakasigaw ng I'm the king of the world. Kapag nasa ship ka na along with Gran. Tumayo na rin siya at tinalikuran ang pinsan. Anong gagawin mo? Tanong ni Art nang yumuko si Ronan at magsimulang maglabas sa mga gamit mula sa malaking toolbox. Nangako ako sa girlfriend ko na mag-overtime para ayusin ang jeep ng kuya niya. Does your girlfriend have a name? Do you know her from your school? Art asked, looking puzzled. Ni hindi mo masabi ang pangalan niya. I'm starting to wonder if she really exists. Laurel Navoa. Pwede mong ipagtanong sa eskwelahan. She's that popular. Sagot ni Ronan sa tanong ng pinsan. You will meet her on Saturday. Napailing si Arthur. Wala akong masabi. It had to be luck, iyon lang. Ani ni Art at nagpaalam na sa kanya. Yuko ang ulong tinungo nito ang kotse na nakaparada sa tabi ng daan. Sinundan ng tingin ni Ronan si Arthur. Natitiyak niyang wala pang nahahanap na girlfriend ang pinsan. One date with Laurel Navoa and he would be off the hook for that Caribbean cruise with his grandmother. Sana'y tumupad sa usapan ang prinsesa. Kapag kuwa'y biglang naalala ang fiberglass hood, kailangan makahanap siya kaagad ng kapalit niyon. He dialed his father's office in San Ignacio. Kung kinakailangan maglumuhod siya sa amay gagawin niya kung gusto niyang manalo sa pustahan nilang ito ni Arthur. At pumayag ka? Halos pasigaw na wika ni Sandy kay Laurel. Malakas ang music sa party at hindi sila halos magkarinigan. Tumango lamang si Laurel sabay kibit ng mga balikat. Naiinis dahil isang oras siyang huli sa party, bagaman sa isang banday pabor iyon dahil dramatic ang entrance niya. Agad na nagkagulo ang mga boys na gusto siyang isayaw. Sinabi lang niyang kakausapin muna niya si Sandy bago makipagsayaw. Seryoso ka ba sa pinagsasabi mo? Sandy looked more closely at Laurel, staring straight into her eyes. Seryoso ako. Nilingon niya ang mga nasa dance floor. Wala akong choice. Naibangga ko ang jeep ni Kuya Ben. Bakit hindi mo ako tinawagan? Ani ni Sandy. Tumabi ito ng kaunti upang makaraan ng ibang mga tao. Nasa gitna sila ng sayawan. Laurel made a face. I couldn't find a phone booth in the middle of the street. Besides, busy ka sa pag-aalaga ng mga pamangkin mo, remember? At kaya mo bang ayusin yung sasakyan? Paano kung hindi lang iyon ang hiniling ni Ronan na kapalit? Papayag ka pa rin? Hindi pa rin makapaniwalang patuloy ni Sandy. Ronan is a total jerk. Alam mo bang may balitang ipinagbili niya ang isa niyang kidney para lamang may pambili siya ng alak, sigarilyo or whatever? At malay mo, baka user ang lalaking iyon. Ano ka ba naman, Sandy? Kunot noong kontra niya sa kaibigan. Hindi niya maintindihan but suddenly she came to Ronan's defense. Chismis lang yun. Hindi ako naniniwalang gagawin niyang magbenta ng ew. Bahagya siyang kinilabutan. Hindi niya kayang isipin ang bagay na iyon. At totoong hindi siya naniniwalang gagawin ni Ronan iyon. Nakita niya nang malapitan ang katawan nito, in fact nadama pa. Pag may usok, may apoy. Mabigat ang uri ng trabaho ni Ronan, Sandy. At kung totoo ang chismis na iyan sa college department, hindi sana'y hindi ganoon ang itsura ng taong yun. May paniniyak na tugon ni Laurel. Dumampot ng potato chips mula sa bowl na nasa mesa at isinubo. At isa pa, it was Ronan's chance to take advantage of me because I was really desperate to have my brother's Jeep fix. Pero hindi niya ginawa, she explained. Whatever, isa pa ring malaking kalokohan ang pinasok mo. It's called saving my butt. It left me no choice. Pasigaw na tugon ni Laurel sa kaibigan. Sa isang okasyon lang naman, then tapos na, kakalimutan na ang lahat. Ang mahalaga ay naayos ang sasakyan ni Kuya. Kung sa bagay, ay tama ka riyan, ani ni Sandy. That jeep was a shrine as far as your brother's concerned. But dating with Ronan seems a little drastic.
Sandy wrecking my brother's jeep is drastic. At ano ba naman ang masama sa gagawin ko? Dadalo sa kasal ng tiyo niya at ipakikilalang girlfriend. Nagkibit siya ng mga balikat, kakain at pagkatapos ay uuwi na kami. Muli siyang dumampot ng potato chip. End of story. Tumango na lamang si Sandy. Bahala ka na nga kapag kuway iniba ang usapan. Anyway, mabuti naman at nakadalo ka sa party. Nakasalubong mo ba si Girlie? Muntik nang magtampo. Tumango siya sa tanong nito at pagkatapos ay niyuko ang sarili. Okay lang ba ang ayos ko? Humakbang siya palayo at tila model na naglakad pabalik. Pinagmalaki sa kaibigan ang nabiling black mini dress sa Fiesta Mall, showing her great legs. Close neck ang damit subalit kapag tumalikod siya ay bareback iyon hanggang sa kalahati ng likod niya. Decent enough for her age. Great! Maikling tugon ni Sandy. Dahil naagaw ang pansin nito nang may mahagip ang mga mata. Guess who just walked in? Anito kay Laurel at itinuro ang lalaking nakatayo sa pinto. Kararating lang ni Ricky, Laurel. Ani ni Girlie at lumapit sa kanila. Buong akala ko'y magkasama kayong dalawa at walang balak dumating. Sana nga'y magkasama kaming dalawa, sagot niya kay Girlie. Alam na mga kaibigan niya ang walang kamatayang crush niya kay Ricky. Lumingon siya at humarap sa may entrada ng malaking bahay ni na Girlie. Nakatayo roon si Ricky Pimentel. Sinusuyod ng paningin ang bulwagan. May hinahanap. Nakasuot ito ng long sleeve shirt at slack pants. Naka-brush up and coffee red dyed hair na talagang bumagay dahil dito ay maputi ito. He turned toward Laurel and smiled for a second, revealing his perfect white straight teeth. Pagkatapos ng nangyari kay Laurel sa araw na iyon ay nawala sa isip nitong darating sa party si Ricky. Kinawayan ito ni Laurel at tuluyang nawala sa isip ang mga nangyari. Ang jeep ng kuya niya at si Ronan de la Serna. Ricky waved back pero hindi agad ito nakalapit. Dahil lang humakbang ito ay sinalubong na ng mga ka-teammates sa basketball. Gosh, he's cute, ani ni Girlie. He is, sang-ayon ni Laurel smiling. Oh, huwag kang basta tumayo lang dyan, susog naman ni Sandy. Lapitan mo. Akala ko ba'y kaya ka nagbihis ng ganyan para mapuna ka ng husto ni Ricky? Oo nga, aniya. Her eyes is still on Ricky who kept on glancing her way. Pero tama ka, sa kanya dapat manggaling na gusto niya rin ako. But anyway, it's not like I'm in love with him. Hindi pa? Ani ni Girlie na natawa. Hey Laurel, tingnan mo kung sino pa ang bagong dating. Si Vina. Wow, naka-strapless at super iksi ng damit. At hayun, huminto sa tabi ni Ricky. And look at her boobs. Bulalas naman ni Sandy. Doon yata nakatingin ang lahat ng barkada ni Ricky ah. Now she's attracting every male in this room. Hindi kaya silang dalawa ang magkasama? Abay sabay halos silang dumating ah. Ani ni Girlie and then gave Laurel a push. Puntahan mo, chika, and may the best woman wins. She sighed. Hindi niya gusto ang ideyang tila pinag-aagawan nila ni Vina ang atensyon ni Ricky. Pero hindi rin naman siya ang uring basta na lang nakatayo roon at walang gagawin gayong alam niyang nag-uusap na sila ni Ricky na siya ang date sa gabing iyon. Bagot na lumakad si Laurel patungo sa kinaroroonan ni Ricky. Hindi niya matiyak kung para saan ang tinging ipinukol ni Ricky sa kanya nang lumapit si Vina. Para ipahiwatig na heto pa ang isa na may gusto rito or para ipaalam kay Vina na si Laurel ang date nito. Excuse me, aniya sa grupong nakapalibot dito. Nginitian si Vina nang nasa tabi ni Ricky. Hello Laurel. Halos sabay-sabay pang bati sa kanya ng mga barkada ni Ricky. Hi guys. Nakangiting ganting bati ni Laurel. Si Ricky na may agad siyang hinawakan sa braso at hudyat iyon upang sabay-sabay na magpaalam ang mga barkada ni Ricky. Don't be such a cradle snatcher, Ricky. Ani ni Vina na ikinawit ang braso sa braso ni Ricky. High school pa lang iyan ah. Napasinghap si Laurel sa disimuladong pang-iinsulto. Si Ricky ay humalakhak. Look at her, Vina dear. Does she look like a baby? Wika nito at hinila na siya palayo.
Bahagyang nilingon ni Laurel si Vina at nakita niya ang pananalib ng mga mata nito. "Thanks for rescuing me," nakangiting sabi ni Ricky. Tuloy-tuloy na hinila ang dalagita patungo sa dance floor. Slow drag ang musikang pumapailan lang at hinapit siya ni Ricky. So close that she didn't protest. Katunayan ay sadya niyang inihilig ang ulo sa may balikat nito. Then she remembered that she really longed for this party. Ang okasyong iyon ang unang pagkakataong inimbitahan siya ni Ricky na maging date nito. And also her first dance with him. Pinakiramdaman ni Laurel ang sarili, kung ano ang nararamdaman sa sandaling iyon. Ricky was practically embracing her. Nararamdaman pa man din niya ang paghinga nito sa pisngi niya. Subalit wala ang inaasahan niyang spark sa pag-aahon sa dibdib niya. Yung magic na sinasabi ng nakararami kung may pag-ibig ka sa isang lalaki. Being held with Ricky was pleasant. But there was nothing more. Then her head jerked up nang maulinigan ang magkaibang nag-uusap sa tabi nila. Pare-parehong may kasayaw rin. Bakit hindi nagpupunta sa ganitong party si Ronan Tracy? Wala tuloy akong chance na makausap siya. Crush ko pa naman ang lalaking iyon. He's so cute. Ronan? Agad na lumipad ang mga mata ni Laurel sa mga babaeng nagsasayaw sa kanilang tabi. Mga classmate ni Girlie. Are they talking about Ronan de la Serna? Must be, dahil hindi naman ganoon ka-common ang pangalang Ronan. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.